Magbenta ka ng mahal sa mga may pera. Today is January 2. Ito yung unang araw na nag-resume yung business natin from the long weekend. And for today's video mga boss, pag-uusapan natin kung paano natin may improve ang profitability ng business natin kahit na sa simpleng changes lang ng negosyo natin ay mafe-feel natin na nag-improve yung negosyo natin. So, this video mga boss ay para sa mga negosyante, para sa mga computer store owner, at pinoproblema nyo rin kung paano nyo mapalaki at kung paano nyo mapa-improve ang profitability at ang negosyo nyo mismo. So, by the way mga boss, no, ako nga pala si Roger Silvido. Isa po akong computer store owner for 6 years. Ngayon mga boss, nag-share po ako ng mga strategy, nag-share po ako ng mga daily vlog about what I do daily in our business. And isa sa mga sinishare ko mga boss ay yung mga bagay na palpak or yung mga bagay na pwede mong makuhanan ng idea, pwede mong makuhanan ng learnings sa negosyo mo rin. Bago tayo mag-umpisa mga boss, ito muna yung story. Isa sa pinoproblema ko talaga for the past few years, yung pinoproblema ko talaga is yung profitability ng business namin. And dumating ako sa point na sobrang sakit sa ulo talaga dahil malaki nga yung binta mo pero at the end of the day, sobrang liit ng profit. So, palagi kaming nagmi-meeting ng team ko. So, yung mga paraan na ginagawa ko mga boss, una mga boss ay minamahalan talaga namin yung item namin. We intentionally increase talaga yung pricing namin para makover namin yung cost ng expenses, sahod, rentals, yun yung ginagawa namin. Pangalawa mga boss, intentionally talaga na minomonitor ko yung profit ratio ng business namin. So ano ba yung profit ratio? Yan yung average of all profit margin sa lahat ng transactions. Kunwari, meron kang 5 transactions. So kunin mo yung profit margin in every transaction. So first transaction is 20%, another transaction is 30%, third transaction is 30%, fourth transaction is 40%. Example lang to ha. And the last transaction is 50%. I-add mo yan lahat and then i-divide mo by 5. Ganon po yung pagkuha ng profit ratio. And yan, minomonitor ko yan. And intentionally talaga gusto kong ma-increase ko yan. So, kanina nga pala mga boss, syempre this is the first day na nag-resume yung business namin. Syempre, isa yan sa tinitignan ko talaga. Kino-compare ko yung profit ratio namin from the previous year and last 2025. So, upon checking sa profit ratio namin, sobrang happy ko dahil sa mga effort namin, sa mga ginawa namin sa negosyo namin, nakita ko na nag-improve ng 13.45% yung profit ratio ng negosyo namin. So, ganun siya laking impact. Kahit na maliit na lang yan, kahit na maliit na number lang yan mga boss, pero alam ko na sobrang hirap yan ma-achieve. So, kaya, ayun, nung nakita ko yun, sabi ko, gumana yung ginawa naming strategy. So, isa pala sa ginawa ko dyan mga boss na kung bakit ko yan na-hit, no? So, ito mga boss sobrang valuable nito pero dahil malakas kayo sa akin, syempre, isi-share ko to sa inyo. Ayos? So, bago ako mag-share sa inyo, baka naman, di ba? Magbigay kayo dyan ng pastar natin dyan. Joke lang. Pero, kahit na simpleng likes or share or comment kayo, malaking bagay na yan sa akin. Okay? So, yung strategy pala mga boss na ginawa ko para ma-achieve namin yan is nagtalaga lang ako ng isang tao
Yung trabaho niya is to focus on the profit margin in every transaction. Okay? So again, nagtalaga lang ako ng isang tao na yung trabaho niya lang talaga is nakafocus siya na mamonitor yung mga profit margin in every transaction. So, I know na ano yan sa inyo, bago yan sa inyo, pero tinatrabaho talaga yan mga boss. Hindi pwedeng hindi. Kasi sa amin mga boss ito yung 13.45% mga boss is maliit na changes lang talaga yan. So, bigyan ko kayo ng example mga boss. Kunwari, yung bill of materials will cost 100 pesos. 100. Example lang to Tapos sa amin, since nasa trading business kami, lahat ng isasama na namin lahat ng expenses, lahat ng gagamitin. So yung pricing namin dati way back 2024 is pagpalagay natin is nasa 114. Yan. So yung strategy namin by 2025 is kailangan namin yun ma-improve yung pricing namin. So yung trabaho ng isang tao na inassign ko dyan, yung trabaho niya lang talaga is ma-monitor yung pricing and then dapat ma-increase niya yung pricing talaga. So, kung dati yung pricing namin is nasa 114, so by 2025 ginawa na namin 116. So, kung tutuusin mga boss, maliit na changes lang yan. 2 pesos lang yan. Pero kung i-convert mo yan, that's already 13.45%. So, para sa amin mga boss, malaki na yan and malaking tulong na yan sa negosyo natin. So, yan, sikreto yan mga boss, pero libre ko yan binibigay sa inyo. So, bakit ko nga pala yan sinishare sa inyo ngayon mga boss? Sinishare ko yan sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss na kung gusto nating mapalago yung business natin, kung gusto nating ma-improve yung negosyo natin, then kailangan talaga nating magbenta ng mahal. Lakihan pa natin yung profit margin natin. Huwag tayong matakot na magbenta ng mahal. Kasi ang kalaban natin dito mga boss, kagaya sa na-experience ko dati mga boss, malaki nga yung sales mo, malaki nga yung benta mo, pero at the end of the day, after mong makompute lahat, after mong ma-minus lahat ng expenses, maliit lang yung kita, maliit lang yung profit. So which is, yan yung ayaw kong mangyari sa atin lahat mga boss. Kasi kung walang profit yung negosyo mo, paano ka mag-i-expand? Paano ka mag-i-innovate? 'Di ba? So kaya kailangan talaga natin na magbenta ng mahal. So wag kang matakot na magbenta ng mahal. Kung merong mga customer na ayaw nila sa pricing mo dahil mahal ka, meaning to say, hindi yan yung customer mo. Marami diyang customer mga boss na willing magbayad kahit na mahal ka. Basta quality at maganda yung serbisyo mo. So, ayun lang naman mga boss, no? Sana, no, ma-apply mo yan. And sana mga boss, meron kang na-learn into this video. Hoping na this 2026 ay maging masagana sa ating lahat na mga computer store owner. Yun nga pala mga boss, invite pala kita. Meron tayong grupo mga boss na exclusively para sa mga computer store owner lang. So ayan, ilalagay ko na lang po yung link sa baba. Ayun, so sana pumasok kayo, mag-usap-usap tayo sa loob. Ayos! So ayun lang mga boss, no? And always remember mga boss, to always work smarter, not just harder. Takets mga boss! Bye-bye!